Ay ngayong Semana Santa, ba't di subukan ng Pampanga? Malapit na sa Maynila, may mga pasyalan pang makabuluhan at payapa. Mga ka-good news, Holy Week is the time when we commemorate the Passion of our Lord Jesus Christ. Pero dito sa good news, hindi kami papayag na timbahay lang kayo. Pero hindi ito travel galore ha, time out muna tayo sa mga extreme activities dahil lang pupuntahan natin ngayon mga lugar na perfect para sa Holy Week. Ang probinsyang ating pupuntahan, hitik sa kultura at kasaysayan. Bukod sa nagsasarapang pagkain, marami ring ganap tuwing Semana Santa. Let's spread good vibes here in Pampanga. Una kong pinuntahan ng isang university chapel sa bayan ng Angeles. Ang Pampanga kasi laging destination yan kapag Holy Week. Kasi nga yung mga magdarame o yung nagpepenitensya, yung mga pinapako sa krus. Pero maliban sa mga yon, ngayong Holy Week, meron ka rin pwedeng puntahan. Ang aming shrine sa mga sacred relics dito sa Holy Angel University ay pangalawang pinakamalaki dito sa buong Pilipinas. Pangalawa sa Chapel of the Holy Relics doon sa Cebu. Kapag Holy Week, yung ibang tao nagbabakasyon, pero ang importante, we give time to reflect and give time to Jesus. At usually, ang mga Pinoy, ang mga Katoliko, nagbibisita iglesia. At ang isa sa mga pinaka-pwede niyong puntahan dito sa Pampanga ay itong Holy Angel Chapel. Pagpasok sa kapilya, bubungad na ang retablo. Ito ang tahanan ng halos 200 years old na imahe ng Holy Guardian Angel, ang patron ng Angeles City. Pero ang ipinunta ko rito, ang koleksyon ng sacred relics. Ang aming masasabi nating pinakamahalagang relic dito sa aming koleksyon ay yung relic ng True Cross, kung saan ipinako si Jesus. Ito siya yung nasa gitna. Hindi yung buong yan, no? Kundi yung maliit sa gitna. Tapos nandyan din yung mga relics ng mga 12 apostles and important saints like Saint Augustine, Padre Pio, Saint Lucy. Nasa halos 100 ang relics na inaalagaan nila. Mula pa raw sa Vatican ang mga ito na idinonate sa kanilang chapel. Ang purpose namin dito ay hindi para gawin siyang tourist destination. Ang real purpose namin, kasi Catholic University nga kami, no, ay para mapalaganap yung devotion sa mga saints. Alam nyo ba na may 3 category ang relics? Nasa kategorya ng first class ang galing mismo sa katawan ng santo. Second class naman ang relic kapag galing ito sa personal na gamit ng santo gaya ng isinuot nilang damit. Third class naman ang nakuha mula sa lugar na pinuntahan mismo ng santo. Grabe, ang liliit lang ng relics. Pero syempre, katulad ng sinabi ni Sir Robbie, parang it's the representation. Pero kahit wala ito, kailangan malakas pa rin yung faith mo sa kanila. May paalala naman ang universidad sa mga debotong nais bumisita sa kanilang kapilya. So, pupunta ka rito hindi para matignan lang, kundi para magdasal sa kanila at lumakas ang iyong pananampalataya. Pwedeng bisitahin ng chapel Lunes hanggang Biyernes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Bukas din ang kapilya tuwing Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-good news, meron ako na-discover na dito raw sa Pampanga inuukit. Yes, you heard it right. Ang mga makukulay na sinasakyan ng mga santo tuwing prosesyon, dito daw ginagawa. 16th century pa nang simulan ang paggawa ng mga karosa sa impluwensya ng mga Kastilang misyonero. Pukpuk kung ito'y tawagin sa Pampanga na ang ibig sabihin ay paghuhulma at pagdidisenyo ng mga karosa. Isa ang pamilya ni Mang Tom sa mga kilala sa pagpupukpuk. Bukod sa mga karosa, marami na rin daw silang nagawang mga altar. Pero ang kwento niya, minsan na rin daw humina ang industriya ng pagpupukpuk. Kasi humina yung export, then nung 2012, nag-start may mga customer na nagpagawa uli. Ibinalik nila yung dati, kasi yung talagang traditional na mga karosa natin, mga ganyan, mga silver-plated. Curious ba kayo kung paano gawin ang mga karosa? Meron daw palang 5 steps sa paggawa nito at kasama natin naman si Sir Tom at siya yung may-ari nitong shop at itutour niya tayo dito. Sir, ano po? Ito po ang first step. Ito po yung first step, pagkagawa po ng molde. Sa prosesong ito, ipinaalsa ang brass o yung tanso sa pamamagitan ng marahang pagpupukpok sa hulmahan.
Dito lumilitaw ang disenyo. Tapos sir, ito ang magiging design na ididikit dun sa karosa. Next step, ang pagdedetalye ng disenyo. Pinupukpok ang metal na alakre o saing. Ito yung lamesa kung saan nakahulma ang disenyo na gawa sa pinaghalong rubber tree at semento. Mapapansin mo, alsado siya. Bubuhayin yung mga detalye ngayon. Yung mga guhit niya, yung design niya, diyan pinupukpok. Ito na yung from this, yung minolde ni sir sa step 1, ganito na siya. Yung difference niya, di ba, yung mga ganyan, yung mga line-line, yung details niya, dito ginagawa yun sa step 2. Pagkatapos ng detailing, ginagawa naman ang base ng karosa kung saan idinidikit ang metal designs. Pero dito po, dito kinakat muna lahat. Kinakat, dinidikit-dikit, pattern. Okay. Ang ganito kalaki po, gaano katagal ginagawa? Isang araw po, pag base na ganyan, isang araw gagawin ng anak ko. Pero yung malaki, like yung mga ganito? Mga 2 weeks po. Kasi maraming proseso yung malalaki. Okay. Sa Sa pang-apat na step, inilalagay na sa karosa ang mga naidisenyong tanso. Flat lang siya. I-assemble na po, ibabalot na. Ikaklag na yung metal parts. Pagkatapos ikabit ang mga tanso, pinapolish o pinakikintab na ang mga ito. Ang good news dito, yung way ng paggawa ng ganito nila sir is handmade and yung traditional talaga. Kasi di ba ngayon sir may mga machine ang ginagawa po iba. Yung po sa amin, customized lahat. Kung paano yung proseso nung una. Kaya yung labas nung items, parang antigo siya. Yung sinaunang mga karosa. Sa ganitong uri ng negosyo, dobleng sipag at tiyaga ang kailangan. Mga ka-good news, ang galing, di ba? Kasi kapag nanonood tayo, may prosesyon, ganyan. Isa sa mga napapansin natin, yung karosa, bukod dun sa mga santo, di ba? Pero kapag maganda yung karosa, parang mas lumalabas yung ganda ng santo. Pagkatapos makiusyoso sa paggawa ng karosa,